Dami ko napalitaan. Hay! Lagi naman na! Gusto ko lang pag-ingatin itong gwapong aktor. Itong aktor na ito ay pag nakakakita pala sa Sokmed ng magagandang babae, dini-DM niya. Iniintriga ngayon sina Kim Chiu at Catherine Bernardo. Alam mo ba? May hidwaan daw ba ang dalawang ito? Sana wala kang pagkakamali. Pag nagpa-brand kang ganon, sana wala kang pagkakamali. Kasi it's unfair. It's unfair. You know, when you brand people, you damage their reputation. Dominic Rocket, tsaka si Sue Ramirez, nakita sa isang car dealership, diba? Oo, magkasama. Together. So, totoo na ba, Nay? Na sila na? Paano na si Beate? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kabig, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Si Papa O, si YouTube yan, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Ay, Nay! Ako, nagsimula ng simbang gabi ngayong December 16. 9 days before Christmas. Merry Christmas po sa iyo na! Yes, oo. Para matupad sana, di ba? Laging akong ganyan. Di ba? Kaya naman, Diyos ko, kayo rin ba may ganon? Di ba? Nakabili na po ba kayo ng puto bumbong at bibingka? Naman, para sa almusal, pwede diba? rin naman sa online. Ay, magsimbang gabi, may anticipated mass. Di ba? Yeah. Kayo, anong klase ng pagsimbang gabi meron kayo ang ginagawa ninyo? Online or face-to-face? Yes! Comment below po para malaman natin yan. Oy, Nay, dahil malapit na magpasko, ano naman pamasko mong chika? Dami ko napalitaan. Hay! Lagi naman na! Lagi na! Bago ba yun? Oo. Bago doon. What's new? Nako, eto na. Hindi nga. Serious? Munti ka nang madulas! Gusto ko lang pag-ingatin itong gwapong aktor. Kasi nakakaloka. Meron pala siyang mga dinidm. Naku, baka maka-screenshot ka na. Baka ma-screenshot. Itong aktor na ito ay pag nakakakita pala sa Sokmed ng magagandang babae, dinidm niya. Mini-message niya sa IG, sa yun, mini-message. Ano sinasabi? Hi, Chelsea, mga harot-harutan. Harot-harutan, diba? Tapos, eto na. Ilang babae yun? Hindi mo kinakaya itong next. May lalaki din? Nag-DM din siya sa actor. Straight. Okay. Straight ito at guwapo. Ano yung hindi naman Pantasya ng lahat. kakayanin? Ano yun? Hindi nag-DM sa'yo. Nag-DM sa'yo. Nag-DM sa kanya. Nag-DM sa kanya. Nakakaloka din. Yung lahat ng dinidm ng babae. Hindi screenshot at pinadadala sa girlfriend. Ay! Bukelya! Paano? Nakakaloka. Yung mga pinadalan niya ng mga messages, bakit kilala yung girlfriend? Ito na. Taga-showbiz din ba yung Ang girlfriend? nakakaloka, sa nanay pinadadala. Nanay ng girlfriend? Yes. Kanya may idea na sila kung gaano kalandi, kaharot itong gwapong aktor. Teka lang, Nay. Bakit kilala ng mga pinadala na girl yung Lagi kasama rin yung matin, yung babae. So, yung girlfriend ni aktor, artista? Artista? Mamaya na yung clue na yan. Ha? Teka lang naman, naguguluhan ako. Hindi na naman ako makakatulog. Hindi, okay. Ayaw ka na magbigay ng marami pang clue. Oo. Alam naman niya kung sino siya.
Naku, Diyos ko, iwasan mo yan. Baka ma-screenshot ka. Otherwise, baka ma-blackmail ka. Naku. Pag na-blackmail ka yan, Diyos ko, hihingan ka ng mga girls na kung anik-anik. Oo. Kasi, kaya siya ganon, mayroong bumibigay na babae. Na ano niya, na papalakpakan niya. Ay! Talaga? Papalakpakan. Pakang nagkakalap. Masigabo? Masigabo. Clue! Siyempre naman yung mga babae, parang ano yun, parang, okay siya naman. Parang, ano sa akin to, parang trophy. Bragging right. Oo. Gwapo naman siya, no? Diyos ko, lahat pinapantasya siya. Maging sa isang departamento ng mga talento, ng mga talents. Merong mga ano doon na mga, ayan na ano na niya, ayan na ano niya na, ayan na ano niya na. Finish na. Sabi ko, ang tari naman itong gwapong aktor na ito. Oo, dapat hindi ka nag-girlfriend. Oo, para wala kang commitment to anybody. Huwag ka na mag-girlfriend, mag-boyfriend ka na. Wag! Akala ko. Gwapo-gwapo niya eh. Uy, yung daming gwapong ganun Oo mo. Pero hindi straight ito. Straight. Gusto ko ng bilinan, huwag mo nang gagawin. Huwag na tayo mag-ano ng clue. Alam niya, gusto ko siya lang mga ano nito. Ikaw naman, dinamay mo pa kaming lahat na sa pag-iisip. Kung gusto mo pala, siya yung sabihan. Basta yun ang bilin mo sa'yo. Yes lang. Tama na yan. Ay, Nay, teka lang. Nakausap ko pala si Miss Juday. Diyos ko. Diba? Mara Clara Days pa yung batang yan. Napakabait na eh. Yes. Sabi ko, ang tagal na natin hindi nagkita. Diyos ko, dahil. Chikahan kami. Siyempre, yan ay mapapanood nila sa OGDS Inspire. Yes! Ang haba ng aming chikahan ni Juday sa in fairness, mararamdaman mo sa kanya yung una, hindi siya binabago ng panahon, ng tagumpay o ng posisyon sa buhay. Kahit nagkapamilya na siya, alam mo yung mas naramdaman mo na nanay siya. Tama. Priority ko ang family ko at ang negosyo ko, gano'n. Speaking of mga anak, di ba, naikwento ni Miss Judayan dun sa media ko ng Espantajo, na yung mga negosyo niya, nilaan na niya sa 3 anak niya. Iba-ibang business, named after dun sa mga children niya. At isa nga dun, Nay, yung ng company na co-producer nung Espantajo. So, nag-co-produce si Miss Judy Ann para sa kanyang pelikula. Dahil sabi nga niya ay, parang first time niya, susubukan niya at meron namang bas-bas yun ng kanyang asawang si Ryan Agoncillo. At natutuwa siya kay attorney Joji Alonso dahil napaka-transparent at talagang meron talaga in black and white at yung mga proofs, yung mga resibo, nilalatag daw talaga sa kanya. Ang dami nga daw niya natutunan sa pagpo-produce kay Attorney Joji. Very giving down when it comes to information, di ba? Pati yung mga proseso, kung paano magpatakbo ng pelikula. So nung nakakausap mo si Judy Ann sa Espantajo, ano na pag-usapan niyo? Ay, eto nga, Nay, May pressure po ba sa inyo na, dahil siyempre ang dami mga iconic na mga horror movies na ginawa ni Direk Cito, o nung ginawa niyo po ito, meron bang konting pressure sa'yo na kailangan ganun din ka, memorable ang alam mo, horror wala. For the simple reason na it is a Chitoronio obra. Lahat ng ginawa niya at gagawin pa niya, alam mong hindi matatalo eh. So yung makabalik lang ako, makapunta lang ako sa roster ng mga horror films na ginawa niya. Makapasok lang ako doon. Okay na talaga ako. At least meron na akong Chitoronio film. Sabi mo 10 years mong pinagdasal na magkaroon ng horror film ulit. Bakit? 10 years ang nakalipas after nung last kong horror film. Ngayon, nagkataon na nung tinawagan ako ni Direk Chito, na-realize ko na ang tagal ko na palang hindi nag-horror. So why not? Why not? Parang this is the perfect time na mag-tandem kami ni Direk Chito. Comedy, drama, horror. Anong pinaka-challenging? Horror, Day. Horror talaga. Lalo sa panahong to dahil wala ka naman talaga nakikita. So kung hindi mo sila natakot dahil sa imahinasyon mo, Day, may mali kang ginawa. Hindi naman pala, di ba? Basta si Judy Ann, pag gusto niya yung proyekto, gagawin niya. Pero meron siyang mga parameters.
At saka ngayon nandun siya sa point ng buhay niya dahil nga na daw family ang priority niya. Na pinipili niya yung mga projects, no? Na number 1, maganda. Number 2 is hindi kakain masyado ng oras niya from her family. Kaya naman, Diyos ko, sobra akong happy for Juday. Yes. Dahil alam mo yun, parang grabe, sabi ko, my God, Ula days pa, tsaka nakakaloka ang kwento ni Judy Angie. Na hindi niya na-experience. Ang pinaka-childhood memories niya ay taping days. Nakakaloka. Samantalang tayo, kunwari, naglalaro-laro, diba? Siya, doon sa set. Talagang pinasaksak sa isip niya, ni Tito Alfie, na nabubuhay pa, na work kitty work, ganun siya. Para makaipon. Diyos ko, nakakaloka pala mga PF na tinatanggap ni Judy Ann. Sabi nga niya, 5-5 daw minsan yung proyektong ginagawa niya. Dahil nga kailangan. Kaya ngayon nga namimili na siya. At saka na-chika din yan ni Miss Juday na yung mga anak niya na gusto niya magtapos lahat sa pag-aaral. Dahil nga ganyan, hindi daw niya na-experience yung, yung magtapos. Correct. Naku, ang ganda ng kwento ni Juday sa OGDS Inspires po. Eto, dito mo matitest, Juday. Buhay pa kaya ang mga fans ko? Hindi mo matatanggal talaga yung tagal-tagal mo na rin naman kasi hindi na umaarte, di ba? May insecurity ka may question ka pa rin talaga na, kilala pa ba ako? Nagmamatter pa ba ako? Magiging worth it pa ba akong panoorin? Iniiyak mo ba? Oo. Nagkaroon ako ng insecurity. Kung trip ko lang gumawa ng pelikula, doon lang ako gagawa. Hindi yung lahat na lang tanggap. May mga nagko-commento na, kung makapagsabi naman siya ng pumipili ng project, parang may nakapila yun. Ako na nagsasabi. Choosy talaga si Juday. Alam mo, ito mga tao talaga, may malang may ma-comment ka lang talaga eh. Di ka naman, ba't parte ka ba ng team ko? Alam mo ba yung mga nangyayari sa buhay ko? Wag ako. Yung mga reporter na talagang may bubog sa akin. Yung, saktan pa natin tong tarantadang to. Na parang, inaano ko ba kayo? Napapansin mo siguro sa mga kabataang artista ngayon, hindi nito kakayanin yung kinaya ko nung araw. Oo, yung pag nag-observe akong gano'n. Naku. Mabuti ngayon to naging artista. Balak sa buhay mo. Kasi buyas ng balat mo kung affected ka. Trabaho lang to. Yan ang dapat nilang matutunan sa'yo. Lalo na yung mga nagbibida-bida. Ayan. Ang dami pang revelation dyan ni Juday. Ang gagaling din ng cast nila na sa Espantajo. Correct. Nandyan si Miss Shanda Romero. Si Miss Lorna Tolentino. Na very grateful kay Ate V. Na hindi natuloy si Ate V dito sa Espantajo. Na kahit na wala doon siya pakalam, kahit second choice siya o pang ilan siyang choice. Dahil very grateful siya na nakuha niya tong role na to. Diba? Gano'n naman, diba, Nay? Grateful ka kung anong darating sa iyong blessing. Diba? Si Miss Uge, nandyan din, Nay. Si JC Santos. Si Mon Confiado. Diba? Andyan din si Mr. Tommy Abuel. At si Miss Janice de Belen. Naman siya. Kaya nga napikon si Janice, ha? Bakit? Kasi nga yung tinawag si na anak ng cheater. Yung kanyang anak na si Kyla. Kasi nga yung incognito, parang mga parang presto ng mga cheaters. So, idinikit kay Kyla yung di umano yung pagiging cheater naman ng tatay. Kaya sabi ni Janice, parang, sana wag mangyari sa'yo yan. Bakit pinabrand nyo? Sinisira niyo yung reputasyon ng bata. Tama. She's making her own name, di ba? Ito nga yung eksaktong sinabi ni Janice sa kanyang interview. You know, I hate that people brand other people something like that. Sana wala kang pagkakamali. Pag nagpa-brand kang ganon, sana wala kang pagkakamali. Kasi it's unfair. It's unfair. You know, when you brand people, you damage their reputation. Tama. At saka in fairness na kay Kyla, she's carving her own name dito sa industriya na kinikilala siya dahil sa galing niyang umarte, hindi lang dahil sa anak siya ng royalties sa showbiz, di ba? Kaya naman na medyo preno-preno din tayo, no? Sa mga ganyan, lalo na, anong kamuha-muha ng bata dyan, diba? O kaya nga, yung incognito, medyo ipapahinga lang din daw, ha? Sabi lang sa akin. Ipapahinga lang din daw si Anthony Jennings at si Marisa Kay.
Sa tapings. Ah, talaga? Oo. Pero naituloy ba yung nakatakdang showing niya? Ng pelikula? Ng Incognito? I think so. Kasi mayroon nga silang schedule sa Netflix, di ba? Oh. Hindi pwede yung maantala. Oo. Namang kay Anthony, kay Maris, di ba? Ano lang naman yan? Nagbabago naman ng panahon. Ang ihip ng hangin. Pasasaan ba at magkakaroon ng isa pang mas matinding issue, matatabunan din yan. Pero at the same time, nakaupit na yan. Mag-google mo na hanggang pagtanda mo, nandyan yung record na yan. Oo. Pero syempre, lesson learned yan para sa lahat, para sa mga ordinaryong tao, netizen, di ba? Yung nangyayaring ganyan. Pasasaan ba na yun, di ba? Makakabawi at makakabangon din itong si Anthony siya si Maris. Oo. At syempre, maiba ako. Oo. Si Dominic Roque, tsaka si Suram ko nakita sa isang car dealership, di ba? Oo, magkasama. Together. So, totoo na ba, Nay? Oo. Na sila na? Di ba, mula pa sa isang source ko noon pa, siya nagko-confirm na sila na. Oo, kasi nga meron ng bonding moments din, yung family ni Dominic at family ni Sue. Ah, talaga? Namamanikan na, te? Hindi naman. Ang bilis naman. Hindi naman. Para nagbibigay lang ng ulam. Ha? Kay Sue, yan ulam, Sue, galing sa nanay ko. Ganyan. Ah. Ano na si Bea, te? Pinene. Alonso. Okay. Ah. Patol ka rin naman. Ayun naman, sabi naman ni parang kung hindi para sa kanya ang kasal, hindi para sa kanya ang kasal. Diba? Sabi ni Bea, oo. At saka, importante rin na magkaibigan sila. Oh, friends naman yata sila. Oo, si Dominic at si Bea. Yeah. Oo, tapos ito pa nga. Te, tama na yung kay Bea? Hindi. Sige, ibahin ko na. Yan. Pamasko ko na yun sa'yo. Yan. Pamasko ko na yun sa'yo. Yan. Okay lang ba? Ha? Pero taas mo muna yung kanang kamay mo. Ay! Ayoko nang ganun pamasko. Oo, ayan, diba? Ayan, nakausap din naman natin si Enchong D. Ay, Oo, talaga? Oo, kasi nga medyo naawa ako sa kanya doon sa Topak. Ay, Oo, kasi naman ginilitan siya ng liig ko, nakakaloka. aray-aray. Oo, diba? Eto. Tinanong nga natin si Enchong Mamaloy kung anong napatunayan niya nung ginawa niya ang Topak. Dalawa, two things. Number one, nakaya ko pala mag-action na, alam mo yun, hindi naman porket puro drama yung ginagawa natin or romantic roles yung ginagawa natin, hindi mo kayang gawin yung ibang characters with enough preparation and enough support. Kasi fun fact dito sa pelikula namin, binigyan kami ng support system ng Nathan Studios from Lieutenant Colonel Cesar na nag-guide sa amin paano humawak ng baril, ano yung mararamdaman mo kapag ganito, na-trap na kayo ng mga kasamahan mo. It was well supported. Tapos, pangalawa, we have a psychologist to make sure that the whole story, yung character arc and journey ni Miguel, which is played by Arjo, is clear, klaro doon sa kwento namin. And nakakatuwa kasi verified siya noong psychologist. So, yun. And pangalawa, na-realize ko na magkaibigan pala talaga kami ni Arjo kasi meron kaming eksena. Yung eksena ko particularly na nahuli na kami, pumunta siya sa harapan ko behind the camera to make sure that I'll be able to act properly noong hinahanap ko siya. And finally, nagkakitaan kami kahit for the very short period na buhay si Miguel at alam ko na hindi niya papabayaan yung pamilya ko. And then when Arjo went behind the camera, dire-diretso na lang siya. So sabi ko parang ang dali umarte at ang dali namin nagawa yung eksena because tunay kami magkaibigan ni Arjo. Ay, Yan! bongga! So, ang husay niya dyan, in fairness. At saka talagang isa talagang siya na isa importanteng role doon. Correct. Kung bakit ganun si Arjo Atayde. Oo. Ayan. Sa Topak ay December 25. Naku, huwag niyo pong
palampasin, isama niyo po sa listahan ng papanoorin niyo. Topak. At syempre, inuulit natin, pag gusto manood sa SM, R16 po ang mapapanood yung Topak doon. Pag outside SM, R18. Yes, kung gusto niyo po yung director's cut, yan. R18 yun sa outside SM Cinemas. Yes. Okay? At syempre, meron pa tayong mga chika doon. Ay, oo, Nay. Oo. Pasko, hindi tumitigil ang balita eh. Eto na nga, Mama Loy. Iniintriga ngayon sina Kim Chiu at Catherine Bernardo. Alam mo ba? May hidwaan daw ba ang dalawang ito? Ayun na nga. Kasi naman, ginawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan bineso ni Catherine si Piolo. Sumunod si Paul Avellino. Pero parang deadma daw si Catherine kay Kim Chiu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa. Kaya karamihan sa comment section ay naiirita sa mga nangiintrigan na hindi okay sina Catherine at Kim Chiu. Aba, gawin bang batayan ng video lang na yon? Pero baka naman kasi earlier ay nagbatian naman ng dalawa. Hindi lang na videohan. Kaya, Diyos ko ha, sa mga netizen na nagja-judge, pahinga muna kayo, okay? Ha? Grabe. Basta happy birthday kay Aiko Melendez. Yes! Miss Alex, happy birthday! Ay, happy birthday, Maring Aiko. At alam ko naman na okay ka. Yeah. Okay kayo ni Kong. Yes. Oo, at okay ka ng family mo. At importante sa atin yun. Okay ang District 5. Oo, ang District 5 ng Quezon City. At hindi ka corrupt. Meron bang corrupt? Sino tinutukoy mo? No. Si Aiko lang ang topic ko. Okay. Na hindi siya corrupt. Okay. Yes. Kokyong palin ko siya ng paa. Corruption. Yes. Ba't na hindi mo properly yung corrupt? Huwag na nga! Ay! Ay, ka-birthday lang naman ni Aiko. Tatay. Ay! Daddy! Tatay Poldo. Happy birthday time. Yung anak mo. Yes. Blooming. Diba? Diba? Naalala ko bigla yung tatay ko. Kasi nung namatay yung tatay ko, napatay siya sa hold up. Kumakatok sa bahay na. Para kami sardinas dun sa isang napakaliit na apartment na entresuelo. Oo. Tapos binuksan ng nanay ko si Mang Baby. Sabi niya, Aling Mami, pasensya ka na. Nagising ka namin. Gusto namin ibalita. Sabi ko, wala na si Mang Poldo. Napatay sa hold up. Nagpapalakaw yung nanay ko. Driver si Daddy. Oo, nagpapalakaw ng iyak. Ganyan nga ako yung naiyak. Alam mo kung hindi ako naiyak dahil namatay yung tatay. Kasi tanggap ko na agad, Pang-limang hold up na niya yun. Talaga? Oo. Pag wala kami kinakain, kailangan niya lumabas. Ganon. So anyway, nung naiyak ako sa nanay ko, ito yung madaling araw din, 3 AM, umaalis yun ng bahay kasi mamamalengke siya sa pako. Dahil meron kaming maliit na karindeli na hanggang 3 ulam kaya ng budget namin na ibenta. So, naisip mo si nanay? Naisip ko na, baka ma-hold up yung nanay ko. Na-hold up din yung nanay ko. Totoo na. Sa jeep. Kaya bapalit, ba't wala kang dala? Na-hold up ako eh. Nga ganyan. Kaya na-text ako. Kamusta na si nanay? Kasama na ni tatay. Oo nga. Ikaw nga nag-ayos. Ikaw nag-ayos ng funeral. Diba? Napaka-bongga din ang funeral na yun. Everyday yung catering. Oo. Wake. Bongga ng wake. Kasi hindi nga namin na-experience yung gano'n na gusto talagang best na kami kumain isang araw. Tapos ang lungkot-lungkot nun ni Ate Ellen. Ang dami-daming pagkain pero sad siya. Bakit? Hindi makapag-uwi. Bawal mag-uwi ng galing sa patay, di ba? Ayun na po. Happy birthday time! Happy birthday po! Thank you po sa inyo at meron po kaming Audrey Diaz sa mundo. Yes! And with that, mga kaibigan, ito po yung mga link mo. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa akin, hindi ko namin subscriber, please subscribe now na. Click na lang yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode na meron kayong komento sa lahat ng aming chika,
comment below, click the like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag click niyan kayo una-una manonotify na meron kami latest update ha. Siyempre bang kanya-kanya namin channel. Yes, sana naman natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan. At follow nyo rin po ako sa other social media accounts ko sa Instagram, sa Facebook, at saka po sa TikTok. Thank you, MV Skin! Yes, ayan. Ako, excited tayo para sa kanang Christmas party this Friday, ano. Tsaka syempre, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Yeah. At si Doc Jessica D ng Ideal Vision. Yeah. At maraming salamat kay Chef Jeng C. Flores Yeah. ng Heavenly Desserts kasi nagpa-dessert naman siya para sa ating Christmas party. Yes, at saka naku, perfect po Parapol, yan. oh. Perfect na gift po yung mga cakes and pastries ng Heavenly Dessert ngayong Pasko. Ang dami po ng branches. Visit niyo po yung kanilang social media accounts. Tsaka ang Henry Cooks. Yes! Yan, kung naghanap kayo na napakasarap na minudo, napakasarap na kaldereta, si Henry napakahusay magluto. Ang sarap-sarap. Henry Cooks dyan, no? Pag gusto nyo lang ng mga tray-tray, yes. Ayan, para hindi na kayo magluto sa Noche Buena. Tama. Pwede yan, ha? Oo. Ayan. At syempre, Jex. Sa Tita Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. Pasalamatan ko lang, te. Ang Bright Excel, ang The Hungry Paws PH, at ang ABC Pets. Thank you po. Pasalamatan din natin ay ang Nail Cocktails. Nail Cocktails and Headway Vera Salon. Maraming salamat. Yes, at Iconic Star. Yes, Pag ayan. hair color at extensions. Correct. Diba? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Ojides na laging sabi nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi, Every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ayan. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Ayan na. Oh. Jex Coco. Yes, Jex, very Coco. Thank you. Yes. Vida. O in fairness, ang husay niya sa paghuhugas ng plato. Talagang Ang sarap sa kamay. sarap sa kamay, Oo. tapos sa plato talagang tumutunog yung plato. Yeah. Ha? Madulas, Oo, diba? oo. Talagang mabula, mabango, madaling banlawan, bida sa sebo. Mas masaya ito kesa dun sa isa. Ay! Oo! Ayan. At saka na, meron silang mga Christmas bundles ngayon na pwede Yes. mo rin pang regalo. Yes. Diba? Correct. Oh, ang bongga. Ayan, syempre. Congratulations! Merry Christmas nila, Coco! Oo. Ikaw ang bida!